Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ni Katunying Anthony Taberna laban sa Marcos Jr. Administration. Kilala natin na si Katunying ay pro-Marcos Jr. Matalik silang magkaibigan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya kailan ba yun lumabas yung video na I love you, Katunying? Ganon. So, nabigla ko, meron akong napanood na short video lang ni Katunying, ipinost ni Kabukid Official TV. Nagsasalita si Katunying tungkol sa garapal, talamak na korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Okay, pakinggan natin ito ha. Ako dito, ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. So, nabigla ako. Sabi ko, darating ang panahon na si Katunying magsasalita ng ganito na aatakihin o batikusin ang administrasyon ni Pangulong Marcos Sr. Baka magalit sa kanya si First Lady. Naisip ko rin, baka naman ito AI. Ulitin natin ha, tulungan niya ako kung si Katunying ba ito, talaga bang live siya na siya ba at nagsasalita? Ulitin natin. Kung real video ba ito o artificial intelligence? Okay. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapan. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. So, ano sa tingin nyo? Original ba ito? Hindi artificial intelligence? Talagang si Katunying ang nagsasalita? Ako sa tingin ko, real video ito. Hindi AI. So, granting na real ito dahil I'm not an expert. Salamat, Katunying. Saludo! Nagising na sa katotohanan and marami pa ring Pilipino na nagmamahal sa sariling bayan. At itong ginawa ni Katunying para sa akin, this is a clear sign na mahal niya ang taong bayan. Mas pinili niya magsalita. Bahalang magalit sa kanya ang Marcos administration. Nagsalita siya kasi ayaw niyang mapahamak ang ating bayan. Yan ang tingin ko kay Katunying. Sana dadami pa ang mga katulad ni Katunying kasi very influential sila.
Ilan bang mga followers nila? 500,000 naman siguro ang followers ni Katunying. Maraming... ano kaya ang reaksyon ng mga Marcos loyalist dito sa statement na ito ni Katunying? Magbasa ako sa mga comments, ha. Okay. Sa wakas, sabi ni Deborah77 Grace. Sa wakas, we heard it from you, Katunying. Thank you for speaking the truth and standing with us. Mabuhay po kayo. Ako, medyo nagiging emotional na ako. Yung mga ganitong pangyayari, napupuno na ang salot. Nagsasalita na. Ted Filon, very consistent yan. Sino pa yung Rigoberto Tiglao, Malotikia, yung mga journalist, yung DWIZ, mga komentarista, may mga radio station commentator sa Cebu, maraming nagsasalita. Salamat at nagsalita si Katunying. Okay, sabi ni Martin Laway, sabi niya, tama yan, sir. Ang dami. Tama ka, Sir Katunying. Jonard Babit, thank you, sir. I'm glad you are standing for the truth. Para sa bayan itong pagsasalita ni Katunying. Sa wakas, sabi ni Miriam Francisco, sa wakas, Katunying, nagsalita din ikaw. Salamat, tama ka. Maraming mga nagkandidatong senador ngayon, mga biglaan. Isa na yan si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Kung integrity, kung pagmamahal sa bayan, isa na ito si Madam Heidi Mendoza. Grabe ang kanyang integrity. Talagang fighter. Ang dami niyang isiniwalat na mga kalokohan sa gobyerno nung COA Commissioner pa siya. Ngayon, nabigla ako nang bigla siyang nagkandidato. Bakit siya nagkandidato? Dahil hindi niya na masikmura ang korupsyon na nangyayari sa bayan, lalo na dyan sa Kongreso, yung ginagawa sa Kongreso. Kaya, sinakripisyo niya ang kanyang tahimik na retirement, kandidato, hoping na botohan siya ng taong bayan para makatulong masawata ang korupsyon sa gobyerno. Si Atty. Vic Rodriguez, hindi yan politiko. Biglang nagkandidato kasi gusto niyang maglunsad ng war on corruption. Ang kanyang panukala, kung papalarin siya, una niyang walang bisa ang concurrent resolution number 10. Yung ginagawa ng mga lawmakers na certification lang, tama na. Gusto niyang ng batas na yung plunder, parusang gurgor. Gurgor ang plunder from 50 million, ibaba niya ng 5 million ang mga government officials na mapatunayan na nangurakot 5 million, gurgor ang penalty. Ganon din yung mga government officials na nagproprotekta sa mga kalakaran ng bawal na gamot. Ganon din. So, nagigising na ang taong bayan sa corruption. Okay. Dami. Jane, KV, sabi niya, greedy and vulture politicians, kawawang Pinas. Dorosan Dinalin, agree po, Katunying. So, ang daming nagpapasalamat, ang daming pumupuri kay Katunying sa kanyang Voice of the People is very urgent. So, lumalabas, tunay na video ito, hindi AI. Walang nagsabing AI. Tama naman, nagarapal ang korupsyon ngayon dahil natuklasan na yung sinasabi ni Katunying na komisyon ng mga senador at congressman sa mga projects. Flood control projects, pinagmayabang. 5,500 flood control projects, tapos na. Fact check ng mga bagyo pa. Noong
tinatanong ang Pangulo, nasaan? Medyo napikon pa siya, nandyan ang mga flood control projects na overwhelm lang. Tapos, imbestigahan ang panawagan. Yes, imbestigahan. Kailang ganito, climate change. Idinadahilan pa ang Pangulo na climate change. So, dapat magsalita ng Pangulo. Agree ako kay Katunying. Tahimik siya sa issue ng korupsyon. Wala kang marinig sa kanya eh. Kaya kung hindi siya magsalita, yun na, nagsalita na si Katunying. Kinukonsinti niya. Balik tayo kay Tatay Digong. Sabi niya, weak leader yan. Hindi niya makontrol yung nasa palibot niya. Kaya wala na lang. Pinapabayaan na lang. Sana naman, mahal na Pangulo, magsalita na kayo. Importante yung salita ng Pangulo nga, itigil! Pag sinabi niya itigil, edi sana susunod tigil. Paano kung may mas makapangyarihang boses sa kanya? Yon ang problema. Again, saludo kay Katunying at nagsalita na laban sa garapalang korupsyon sa administrasyong ito.